Mga kapatid ko, tayo po ay nanalangin kay Allah na dapat maibalik ang ating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Sa tingin ko ay nakikinig po sa atin, nakikinig po ang Allah sa atin na ang hiningi natin na ipabalik ang ating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Kami po mga muro, malaking utang na loob namin sa kanya. Ginawa niya yung panahon dito sa Davao na isa lang ang dibdibyon. Yung pag-upo niya na 1988 na nagiging biyon. Alam niya ang mga muro na bawat tribo may representative. Ginawa niyang 6 na tribo na dibdibyon. Yun po ang isang legacy ng mga muro na ipinaglaban po ni Duterte. Ang mga muro, patas po ang pagtingin niya sa mga Muslim or Christian o Luman. Pangalawa, bago siya mahalal na presidente, nagsabi siya sa mga bangsamoro. Nagsabi po siya sa mga bangsamoro na kung ako ay magiging presidente, ibibigay ko sa inyo ang Bangsamoro Organic Law. Pipirmahan ko yan kahit makulong ako. Yung nakaupo po siya, kahit sabi niya, makulong ako ay pipirmahan ko, ibibigay ko sa inyo para may peace ang Bangsamoro. Ngayon, nanawagan po ako sa mga bangsamoro. Oras natin ngayon. Hindi ibig sabihin na magbabayad tayo ng utang na loob. Nagbigay siya sa atin para sa lahat ng mga muro na nakikinabang sa lahat dito sa Pilipinas. Yung nakaupo po siya ng presidente, nag-appoint po siya ng mga department head, mga Supreme Court, Department of Justice, na 35 na mga muro. Ganon kaganda ang pag-aapamalakad ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Tama ba? Ngayon, nararamdaman ninyo ba? May inapuin pa ang gobyerno ng mga muro? Nanawa lang siguro. I-compare ninyo sa 35 na mga muro na gi-appoint sa ating President Rodrigo Duterte. Mga kaibigan, mga kapatid ko na mga muro, ngayon, nakikiusap po ako. Silent is no option. Lalabas na tayo. Pakita natin na hindi tayo kontento sa administration ngayon ni Marcos. Ninakaw niya ang General Appropriation Act. Alam niyo ito. Pero ngayon, ininakaw. Bakit ninakaw? Wala pang isang taon, 2 buwan lang. Naubos na ng 65% yung General Appropriation Act ng Budget 2025. Paano mag-sustain yung 35% sa 10 months? Saan na tayo kukuha ng pera? Mangutang naman tayo ulit. Binibinta tayo. Kaya ngayon, gising na kayo mga Pilipino. Tama ba? Ngayon po, tinatawagan po namin ang lahat ng sambayan ng Pilipino. Lalabas na po kayo! Hindi tayo kontento sa panggobyerno. Hindi po tayo may pag-asa pa. Wala po tayong pag-asa. Dapat paalisin natin ngayon siya. Sa akin, kontento na kami na ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung pamamahala niya. Kasi kaya man natin ipa-extend yung oras niya, yung time niya. Pero ayaw niya kasi
may batas na 6 na taon lang ang presidente. Pero sila, kaya nagkaganito tayo kasi may personal interest sila. Hindi sila alis ng gobyerno. Matatandaan ninyo yung tatay niya. Nag-declare siya ng martial law para manatili siyang presidente sa 20 years. Ngayon, nararamdaman ninyo ba? 3 taon na! Ano ang may pakita niya na project dito sa Pilipinas? Wala! 3 taon na! Wala! Puro kapal ng mukha! Puro ayuda! Paano masustain yung ekonomiya natin? Paano tayo lalaho? Paano asenso ang Pilipinas? Kung hindi talaga alisin yung congressman yan na tambang-slos, siya ang nakasira sa ating paggoberno. Ito na ang pangingin ko sa inyo, mga kapatid ko. Alisin natin sila. Walang mukha. Wala silang garapan ng mga korupsyon dito sa ating Pilipinas. Manawagan tayo. Kasi ito ang pinaka-history na sa ating Presidente Rodrigo Duterte. Hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo na nag-rally dito para lang sa kapayapaan sa ating Pilipinas. Ibig sabihin, ang nagawa ng ating Presidente Duterte ay pinakamaganda. Kasi kung hindi maganda, pati sa Netherlands nag-rally sila doon. Di ba? Sa Amerika, nag-rally sila doon. Naihingi nila na ibalik sa Pilipinas ang ating Presidente Rodrigo Duterte. Tama ba? Papayag ba kayo na magiging Presidente ang ating Rodrigo Duterte ibalik sa Pilipinas? Kaya ngayon, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga kasamahan ko sa negosyo, ngayon, oras natin ngayon, lalabas muna tayo hanggang hindi mapaalis natin ang presidenteng garapan na ngayon ang korupsyon. Walang hiya. Tayo po ay mahiya tayo. Kami po ay ordinaryong tao. Mahiya nga ako na magpirma ng hindi maganda. Yung sila, dahil sa may personal interest sila, may iniisip sila na mayroon pa silang i-extend na term. Hindi papayag po ang Pilipino. Di ba? Hindi pa kayo papayag? Dapat ngayon, mag-iisa po tayo. Nanawagan po ako sa lahat na nakikinig. Lalabas na po tayo dito sa Kali. Suportahan natin ang panawagan natin. Magkakaisa po tayo. Tama ba? Kasi, i-compare ninyo na first time in history na ang ating President Rodrigo Duterte na inaristo, kinidnap, nandito na ngayon ang mangidnap. Aeroplano tatawin sa nila. Dati ba ang mangidnap? Ngayon aeroplano na! Di ba? Tama ba? Tapos ang inikaso pa niya, human against humanity. Ha? Kasi kung tingnan ninyo, ang batas natin ay hindi makatarungan yung ginawa nila, yung pag-aresto nila kay President Rodrigo Duterte. Kaya nagkaganito po tayo! Dahil tinignan nila ang ating Presidente
Rodrigo Duterte. Hindi maganda po ang ginawa ng ating gobyerno. Ibinaluktot nila ang batas natin. Bakit hindi binaluktot? Marami kayong mga abogado, marami kayong mga magagaling dyan. Yung Office of the Solicitor General na hindi siya kumampi doon sa sinasabi ng Marcos administration. Kasi alam niya, mali yung ginawa nila. Mali yung pag-aresto nila sa ating presidente. Kinidnap nila. Kaya ngayon, kikidnapin din natin yung administration. Paalisin natin, itapon natin sa Philippine side. Tama ba? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Duterte! 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 Kailangan ibalik ang ating Pangulong Duterte dito sa Davao City dahil siya po ang magiging mayor natin dito sa Davao City. Papayag ba kayo mabalik siya dito? Alam niyo, itong mga tamba lustos dito sa Davao City, babalik lang sila kung eleksyon, mamimigay sila ng ayuda. Kung walang eleksyon, babay po kayo. Nararanasan niyo po, mga taga Davao. Ngayon, pahabang pabigay ng mga ayuda. Dahil eleksyon. Pero kung hindi eleksyon, ay hindi ninyo makikita na magpapili din at ang palustos dito sa Davao. Tama ba? Mga kapatid ko, sana po, pakinggan ninyo ang lahat ng sinabi ng ating President Rodrigo Duterte. Dahil ngayon, nagsiselebrate tayo sa 88th birthday niya. Pero sa amin, masakit. Hindi namin sinasabi na happy kami. Kaya nilalagay namin na walang happy birthday. Birthday lang. Tama ba? Papayag ba kayo na bukas pa nandito po tayo? Papayag ba kayo na hindi tayo aalis dito? Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. One more! Duterte! 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 Ibalik na! Duterte! Ibalik na! Sa Pilipinas! Davao City! Mayong hapon na ninyo. Dagang salamat sa kanyang punta nito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yes, Hunter! Salamat! Our Deputy Mayor of Bansa Maranao, Mayor of Porton, Magmeran, yes, Karong Adlawa, ang pinakataas, pinaka-longest na siyang sa magmahal para kay Tatay Digong! Kami naman ang unang rin para kay Tatay Digong! Dito na siya!
Una sa tanan, salamat Lord. Kay bumili pa daw ano sakto nga panahon. O salamat sa ibang presensya. Salamat sa inyong tanan nito sa birthday. Sa ato ang Ano pang pangako natin inagos na namula tayo sa kultura at kapayapaan. Hindi mo magpapalalang tuwa, maganap sa pangarap sa tayo. Isip na, maisip kong banwang pinagpala, kakanin ang mahigit na palaya.
siya nga isa ka kanta na among gibuhat. Ato siya mong nadaugan sa tunaging tuig kadayawan sa writing competition. So, antayin tila to kay may isubong banwa. Ito ka na to. Sige. Next song. It's actually a cover song. Ito ka na naman eh. And gusto na ko i-express para kay Tatay Sir. Mga nakatawag sa lahat, Tatay Sir. Tay, para niyo si mo kay grabe na nimo ka selfless, kumbaga. Wala na kayo giisip kundi ang kaayuhan sa natong tanan dito sa Pilipinas. So, kini ang kanta para niyo sa imo. Isang called Ako Naman Muna. Papalamin sa likod, huwag hahayaang malunod ang puso mo sa iba bato sa'yo ang ba? Tandaan mo sa kung bang tanggalin ang maskara at hayaan tumulo ang umabot sa mga luha. Ang masilayan ng mga taong ika'y pinapahalagaan. Patuloy ka na, pero di ka nag-isa. Layan, bumabalik ka at sabihin ako naman. Wala ko nagdahong mga makatukar ko diri, ako lang isa. Sir, mga sir, og naamoy diri sa composition karon, grabe siya ka overwhelming na experience, no? Salamat kayo, Lord, salamat kay Lord kay mo kung gitagaan og inani nga chance nga makatugtog. No? To sa ako ang mga fellow countrymen. Thank you, Lord, thank you, Lord. Ayos na mo diha, ayos lang. Ang sa likod, ayos sumantalan sa likod! Sa wala kaya? Mga tao niya sa wala ayos sumantalan! All good. How about sa tungto? Sa mga nasa tuwa! Salamat. Nata diri tungod sa... Ha? Sa tubangan diya! Akala nyo nakalimutan mo kayo, man. Hindi, oy. Salamat sa pag-remind. Thank you. So, wala yun ta? Mala Diyosa? Sige. Okay. If you want it, I will give it to you. Next song, para sa mga nai-LDR relationship, the song is called Mala Diyosa. And if you know the song, please sing along with me, no? Bayan ako ba? Talag sila ni may kababay. Ha? Let's enjoy the day. Ha? Let's enjoy life now. Okay, let's go.
ang yaman ay aking lalakbayin. Ikaw na dagat man ay aking sisisirin. Ang lilim na buhat man ay aking tatahakin. Basta't makita ka ay okay lang sa akin, babae. Ako ay napala sa iyong ganda, babae. Mga Diyosa, hintayin kita hanggang muling magkita, babae. Mga Diyosa, babae. Mga Diyosa, at kahit gano'n man kahirap ay nandyan pa rin. Tapos iyong pagsinta sa puso ang dami. Hindi mawawala ang makakala ginawa natin. Habang tayo nasa ilalim na buwan at mga bituin. Oh, babae. Ako ay matagal sa iyong ganda, babae. Mga Diyosa, hintayin kita hanggang muling magkita, babae. Mga Diyosa, babae. Mga Diyosa, babae. Mga Diyosa. Salamat sa gugmar. Salamat po. Babae, Diyosa. Salamat. Next song. Kini siya, may tawag siya sa ginatawag na to, makagagahom na tanong. If you know what I mean, and if you know the song, antayin lang ko ha, sabay ko kanta. This song is called Mahiwaga. Ang taga naman eh. Mahiwaga, mahiwaga halaman, mahiwaga, mahiwaga halaman. Natatawa sa mga sinasabi nila na ang halaman ay nakakasama sa katawan at isipan ng tao.
Siyang nang maiwas ko ang kaalangan na ito ay nilikha ng kasama. Buong puso na matatanggap ng tao na ang halaman ay gamot kaong bansa. Hiwaga, mahiwaga halaman, mahiwaga, mahiwaga halaman, mahiwaga, mahiwaga. Dahil na maiwas ko ang kaalaman na ito ay nilikha ng Diyos Ama. Buong puso na matatanggap ng tao na halaman gamot na ang bansa. Gusto niyo ba yung isa? Sige. Last song. And then I will give way to each and every one of us tonight. Once again, dako na kayong tabang para sa kuha. No, sir, ma'am, sir, kung pwede ko ninyo ma-like sa akong Facebook account. Search din niya Tatok Music PH. Manibala na dito ang mga gig schedules, updates na mo na dito tanan. And grabe, meron akong maluyan rin ba? Nakakabaliw na experience, but thank you so much, Lord. Salamat po, Lord. Hindi ka sa inyo ha, sa inyong suporta. No? Salamat kayo kay Tatay, sir. Unta, nakabalik na ka diri kay Ginoo ni Mr. Noah. Ano ta, okay na ka diha. Unta, ma-feel nimo kung sa mi ka kulang na wala ka diri sa mga. Salamat. Last song, composition. Isang song mabuhay ka para ni sa tong naman. Tagalan mo.
balik. Ang saya tuwa, tingin ang pag-asa ang ngiti. Nasa'yo ang susi sa tunay na pag-ibig. Mabuhay, mabuhay ka, kasabay ang maigitig. Mabuhay, mabuhay ka, magising sa panaginip. Sa iyong paghawak ng lapis, may lalarawan mong mahalo ka siyang kamali sa pamasiyan ng iyong laban. Di ka man duduha, kawalan na ikaw pa rin ang tawarin mo ang sarili at bitawan ang pagkamuhi. Pangarap ko'y magagamit sa tunay ay gigot paagin. Sige mo ba nanaw, basta ikaw nanaw, malayo ang mararating. Nasa'yo ang susi sa tunay na pag-ibig. Mabuhay ka, sabay ang pag-ibig. Mabuhay ka, magising sa panaginip. Mabuhay ka, sabay ang pag-ibig. Mabuhay ka, magising sa panaginip. Nasa'yo ang susi sa tunay na pag-ibig. Manila! Ay! Nasa'yo ang susi sa tunay na pag-ibig. Salamat! Happy birthday, Sab! Tatay, sir, thank you! Tatot, ladies and gentlemen! Daghan tayo Daghang salamat, Tatot. It's really a great privilege. No, pribilehiyo para sa amuha. Isa ka batanon, and a rising star, homegrown, taga-diri jud sa Davao. Ato jud ni. Usang na garbong Mindanao at Mambel! Yes. Grabe ka talaga. Daon na siya
Mamel sa songwriting competition para sa itong Kadayawan. O di ba, talented na bata. Guwapo na, bungga kayo. O di ba? Daghan gid ko na kuan ba? Daghan gid ko na paminawan ng mga usa ni reaction. Mamel, nakita na Kalami. Nag-abot na ang kahayag o syempre ang kangit-ngit pero ang gugma nga gipasindayan sa Tagbayan sa Davao o Tigong Kalibutan wala yun magdagdag ng pamilya Isang sigaw! Dito po sa kaliwa! Ibalik! Dito naman tayo sa kanan! Sansu! Over here! oh syempre kayo o Mamel syempre dinhi sa ato pa Dili kalimtan! Siyempre! Huwag na ako'y bisita, Sansu! pinakahudya ka Mamel pinaka-meaningful pinaka-memorable o tanang full ano man man pinaka-bungkang birthday party edit birthday party sa Tatay Ligong bungkang-bungka hindi lang sa Tagbayan kundi sa Tigong Kalibutan Mamel, walang panisya sa kauluhan. Isa ka pulisya pala isa sa atong Dakbayan. Grabe ka, hapol! Grabe ka, buutan! Ngayon naman ako kabahuan sa iyong opisina. Ilang mo siya grabe ka, sir. Ako dyan tayo sa Ang blessing sa iyong kinabuhi. Isip usa. Wala pa sa kamalunod pero ako takapon. Ihapon ka nag-hapsing. Si Sir Harold, ano na ikaw ko sa galayan. Okay. Ako na ako sa Dakbayan. Grabe ang iyahang paghigong Mamel. Proteksyonan ang seguridad sa Dakbayan. Tungkol sa iyang kamakayo, misaka siya sa kauluhan. Pero ang tibok Pilipinas, iyahang tagang seguridad o proteksyon. Karon, andang na mo. Pero Mamel, ang pinaka-bongga kayo na dili na kamaligtan ang musunod para muhatag o mensahe para sa atong halanggang presidente o mayor. Wala siya nabiya sa tanang kaisip ni PRRD. Grabe yung joke mo, Mamel. Napabiling ka. O karon, ato na pala dapat sabay-sabay na Mamel. Ato na pala inawalain. Ladies and gentlemen, Dakbayan sa Davao. Ano yan na? Senator Ronald Bato Peña!